Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 86. Baka hindi mo ito maintindihan, kahit may deal na akong nakuha sa mga York. Tuldok, panipi. Nagbuntong hininga si Mandy Zimmer at umiling dahil alam niyang hindi magiging masaya ang mga Zimmer kung marinig nilang binabaan ang pondo mula sa $50 million pababa sa $30 million. Umalis na silang dalawa, matapos magpaalam kay Cecilia Zachary. Sa York Enterprise, paalis na ng opisina si Yvonne Xavier matapos niyang asikasuhin ang insidente sa Northland Restaurant. Nang napadaan siya sa opisina ni Miss Wendy Sorrell, nakita si Wendy na nakasimangot sa isang malaking bag ng mga mamahaling gamit. Bilang isang babae, si Yvonne ay medyo naging interesado sa mga gamit. Mukhang may mayamang lalaki ang gustong ligawan ka, Miss Sorrell. Nakangiting sinabi ni Yvonne. Anong mayamang lalaki, baka mayabang at manik? Siya si Zach Zimmer, sinusubukan niyang aprubahan ko ang investment ng mga Zimmer, sino ako para magdesisyon? Isa pa, may mga plano na ang CEO sa mga Zimmer, sinabi ni Wendy habang nakasimangot. Oh, Miss Yvonne, pwede mo ba akong samahan sa Villa Zimmer at ibalik ang mga ito kay Zach? Sana ay maayos natin ito, kung hindi ay sasabog ang mobile phone ko sa mga tawag ni Zach sa mga nakaraang araw. Tanong ni Wendy. Sige, may aasikasuhin muna ako habang inaayos mo ang meeting sa mga Zimmer, bibisitahin natin sila mamayang gabi. Pumayag si Yvonne habang tinitingnan ang oras sa kanyang relo. Ayaw munang mauna ni Yvonne pero naisip niyang dapat siyang bumisita dahil may kinalaman ito sa mga Zimmer ayon sa utos ng CEO. Samantala, naghihintay na ang mga Zimmer.sa Villa Zimmer, ang lahat ay masaya at umaasang may hatid na magandang balitang dala si Mandy, maging ang mga kamay ni Senior Zimmer ay nanginginig. Ang totoo ay buong araw nang nag-aabang ang lahat, naghihintay sila ng sagot mula kay Mandy. Sinong makakaisip na nag-shopping si Mandy pagkatapos? Sa wakas, hindi na makapaghintay si Senior Zimmer kaya tinawagan niya si Mandy. Umupo si Mandy at mukhang nababalisa habang si Harvey York ay kinakain ng mga prutas na nalakalagay sa mesa. Napansin ng lahat si Harvey dahil siya lamang ang bukod tanging kumakain. Lahat sila ay kinasusuklaman at hinuhusgahan siya sa pagdating sa meeting bilang isang walang kwentang live-in son-in-law. Ikaw na walang kwentang inutil na live-in son-in-law, sino ka sa inaakala mo para pumunta sa family meeting namin? Sa palagay mo ba nasa isang restaurant ka? Tumayo si Zach at sinigawan si Harvey habang dinuduro siya. Kahit wala akong kwenta, hindi ako pupunta at manghaharas ng front desk ng ibang kumpanya at walain ang $50 million deal. Wala man akong kwenta pero hindi tulad ng isa dyan, hindi ako isang failure. Inusar ni Harvey si Zach habang iniinsulto ang kanyang sarili. Tama na. Maupo ka. Sumingit si Sean Zimmer at tinitigan si Zach sa pagpapahiya niya sa kanyang sarili sa harap ng madla. Hindi pinansin ni Senior Zimmer si Harvey at tumingin si Mandy habang hinihigop ang kanyang tsaa. Mandy, balita kung may ilang problemang hinaharap ang iyong advertising company, kailangan mo ba ng tulong pinansyal? Tanong ni Senior Zimmer habang nagulat ang lahat ng iba ang pinag-usapan ni Senior Zimmer. Saglit na napatigil si Mandy dahil hindi siya sigurado sa kung anong gustong gawin ni Senior Zimmer. May issue nga akong hinarap kamakailan, pero naresolbo na ito nang makakuha ako ng $800,000 na investment. Sagot ni Mandy sa tanong ni Senior Zimmer. Mabuti, mukhang tama ang ginawa kong desisyon, ipagpatuloy mo yan at ikaw ang magiging CEO ng mga Zimmer balang araw. Nakangiti siyang pinuri ni Senior Zimmer. So, kamusta ang deal ngayon? Tanong ni Senior Zimmer pagkatapos. Lolo, pasensya na, hindi kita kayang bigyan ng specific na report. Ang siste kasi, medyo hindi masaya ang CEO at inutusan si Wendy na i-follow up ang request natin, at ipinangako niyang investment ay $30 million lang tapos ay nagdemand sila ng dagdag na 10% na magiging kita. Sagot ni Mandy na may awkward na hitsura. Ano? Akala ko ba ay $50 million ang napagkasunduan, paano nila binago iyon ng ganun-ganun lang? Gusto pa nila ng dagdag na 10%. Anong kalokohan yan? Sinabi ni Senior Zimmer. Kabanata 87. Mukhang balisa si Senior Zimmer at kitang-kita ito sa kanyang mukha, dahil wala masyadong makukuhang kita ang pamilya Zimmer sa kasunduan.
Mandy, paano nagbago ng ganito kagrabe ang mga terms? Siguro naman, hindi mo pinaplanong e-frame ang pamilya natin sa mga tagalabas, hindi ba? Tanong ni Sean Zimmer kay Mandy Zimmer. Nang marinig ang tanong ni Sean, pinaniwalaan ng lahat ang akusasyon ni Sean dahil lahat sila ay may nagawa ng ganito dati. Hindi nagtagal ay nagsimula silang paghinalaan si Mandy. Nagalit si Mandy dahil hindi kinilala ang kanyang mga effort, tapos ay inaakusahan pa siyang fina-frame pa niya ang pamilya. Smack! Bago pa makapagsalita si Mandy, isang piraso ng balat ng pakwan ang lumipad sa hangin at tumama sa mukha ni Sean. Nandidiring dumura si Sean dahil siya ay medyo germophobic. Anong ginawa mo? Ikaw na walang kwentang basura. Sinigawan ni Zack Zimmer si Harvey York nang makitang tinamaan ang ama niya ng isang pirasong balat ng pakwan. Natapon lang ako ng isang basura, sagot ni Harvey habang may confident na hitsura. Hindi na kayang ikimkim ni Zack ang kanyang galit dahil ininsulto ni Harvey ang kanyang ama. Kinuha niya ang ashtray na malapit sa kanya at sinubukang ihampas kay Harvey. Blood! Sumigaw sa sakit si Zack nang hinablot ni Harvey ang ashtray at hinampas sa kanyang noo. Papatayin kita! Sumigaw si Zack dahil magiging insulto sa parehong ama at anak kung mananatili siyang tahimik. Tama na, pinigilan silang dalawa ni Senior Zimmer. Harvey, mabuti pang magpaliwanag ka kung hindi maski si Mandy ay hindi ka matutulungan ngayon. Nagbanta si Senior Zimmer nang may malamig na tingin. Nagulat din si Mandy sa naging kilos ni Harvey dahil gumawa siya ng eksena sa harap ni Senior Zimmer na head ng buong pamilya Zimmer. Kabanata 88. Subalit, sa loob ng puso ni Mandy Zimmer, iniisip niyang tama lang na mapahiya sina Sean at Zack dahil ang mag-amang ito ay parehong tuso. Walang intensyon si Harvey York na magpalusot pa habang kumuha siya ng isa pang piraso ng pakwan. Wala naman, nagtatapon lang ako ng basura, hindi ko kasalaan ang kasing baho na pala ng isang basurahan ang mga salitang binitawan ng isa dyan. Kalmadong sagot ni Harvey. Ikaw, bamulong ng galit si Sean habang tinitingnan ng masama si Harvey at pinunasan ang kanyang mukha. Labis na na-offend si Sean nang inag ang kanyang katawan. Anong ginawa ko? Ang anak mo ang gumagawa ng gulo, na inayos ng asawa ko. Hindi niyo nga pinansin ang kanyang mga effort at binigyan ng pasasalamat na dapat nakuha niya. May lakas pa kayo ng loob na akusahan siya na fina-frame niya ang pamilya. Ang ironic, di ba? Sige, iyong anak mo pala ang humawak nito. Palaban na sagot ni Harvey kay Sean. Tingnan natin kung may ibubuga ang iyong anak. At bumulong sa sarili si Harvey na kahit may ibuga man niyang anak mo, di pa rin yan uubra sa akin dahil ako ang CEO ng York Enterprise, kaya manigas kayo at lihim na napangiti sa kanyang sarili. Bakit nakangiti kang animal ka? Harvey, isa ka lang live-in son-in-law, sino kang para magsalita sa family meeting namin? Isa pa, bilang miyembro ng pamilya namin dapat lang na magtrabaho para sa aming buong angkan ang pamilya Zimmer, sumigaw si Sean kay Harvey. At hayaan na kunin ng mahal mong anak ang lahat ng papuri, tama ba? Sumingit si Harvey. Paano kung mangharas ulit siya ng staff at palugiin tayo? Hindi ba dapat matakot Karen na mangyari iyon? Tanong ni Harvey. Sa sandaling iyon, medyo nag-alala ang madla dahil naisip nilang gagawa uli si Zack ng ganoong bagay batay sa naging impresyon nila sa kanya. Natakot silang maaaring mawala sa kanila ang lahat kasama ring mawawala ang kanilang reputasyon kung malugi ang mga Zimmer. Senior Zimmer, may punto si Harvey, hindi pwedeng sirain tayo ni Zack sa pagkakataong ito. Tama iyon, siya ang gumawa ng gulo, at mabuti na lang may deal na naiuwi si Mandy. Basta may makuha tayong pondo, hindi na masyadong problema kung mawalan tayo ng kunting kita. Tama iyon, pasalamat tayo kay Mandy at nakapagdala siya ng deal. Ilang minuto lang ang nakalipas, umikot ang haka-haka ng madla at naging masama ang tingin kay Zack. Samantala napasimangot si Senior Zimmer dahil pinagdudahan din niya si Mandy kanina. Subalit, wala na siyang magawa kundi sumang-ayon sa kasunduan dahil nag-aalala siyang i-cancel ng mga York ang alok kung magbago sila ng liaison. Mandy, total naman ay nag-alok na ang mga York, tatanggapin natin ito, pero, pwede mo bang subukang makipag-usap sa kanila para mabawi ang 10% ng kita? Kung hindi, ang lalabas ay para tayong nagtatrabaho para sa kanila. Tanong ni Senior Zimmer matapos siyang mag-isip ng ilang sandali. Kabanata 89.
Tungkol dyan, hindi masyadong kumpiyansa si Mandy tungkol sa pabor na hinihingi sa kanya, tumingin siya kay Harvey nang hindi sinasadya. Tanggapin mo na lang ang request ko. Tumawa si Senior Zimmer dahil iniisip niya na may koneksyon si Mandy sa isang nasa top management ng York Enterprise. Iyan ang kanyang naisip matapos makitang nagawa ni Mandy ang isang mahirap na gawain. Okay Lolo, pinapangako ko. Hindi, sumabat si Harvey habang tatanggapin na sana ni Mandy ang request sa kanya. Ano bang problema mong? Sino ka para tumanggi? Sumigaw si Zack Zimmer habang hawak ang kanyang ulo dahil natakot siya sa mga padalos-dalos na kilos ni Harvey. Harvey, hindi ko na pinansin ang bastos mong ikanikilos kanina dahil nirerespeto ko si Mandy. Sa palagay mo ba may karapatan kang magsalita sa bahay na ito? Nagbanta si Senior Zimmer habang malamig na tinitigan si Harvey dahil ninas na siya kay Harvey sa ilang beses niyang paggawa ng gulo. Nangako ka kay Mandy dati na siya ang magiging CEO kung makuha niya ang deal. Pero ngayon ay gumagawa ka ng mga bagong kondisyon at binigyan siya ng isang imposibleng gawain. Tingin ko gusto mo lang gawing mukhang masama ang asawa ko. Sagot ni Harvey na may malamig na tono. Pinagmumuka kung masama ang asawa mo. Galit na tanong ni Senior Zimmer habang tumayo siya at dinuro si Harvey. Gusto bang mapahamak ng live-in son-in-law na ito? Sino ba siya sa inaakala niya? Kung hindi lang namin pinapain si Mandy. Hindi siya maninindigan dito, mas nararapat pang irespeto ang mga aso ng mga Zimmer kaysa sa kanya. Ang ibang mga Zimmer doon ay nabigla sa mga sinabi ni Harvey habang lahat sila ay nakatingin sa kanya na para siyang isang baliw. Harvey, tumigil ka na, tama na. Lolo, susubukan kong makipag-usap sa mga York pero hindi ko maipapangakong magagawa ko ito. Worst case scenario ay bawiin nila ang alok, sana ay nakahanda na kayo doon. Pinatigil ni Mandy si Harvey at sinabi yun kay Senior Zimmer. Saglit na napatigil si Senior Zimmer dahil hindi niya ito naisip ng una. Kung sasablay ang usapan, magkakaroon ng malaking problema ang mga Zimmer. Tama na ang pagpapanggap mo, Mandy. Sa tingin mo ba talaga ikaw lang talaga ang may kayang humawak ng deal? Nag-text sa akin si Miss Wendy Sorrell ng York Enterprise at sinabi niya bibisita siya mamayang gabi. Malakas na nagsalita si Zack habang hawak-hawak ang kanyang mobile phone. Wendy Sorrell, ng York Enterprise. Naging excited masyado si Sean matapos marinig ang sinabi ni Zack. Tama. Napangiti si Zack habang nakaharap sa madla na may kasuklam-suklam na hitsura, lalo na kay Mandy. Total naman ay pupunta sila sa lugar natin si Manager Sorrell, malamang may kinalaman sa dilang sadya niya. Isa pa, kaya nating makakuha ng mas maayos na kasunduan kasi siya ang bibisita sa atin, mukhang tapos na ang palabas ng isa dyan. Sinabi ni Zack iyon kay Senior Zimmer habang sinusubukang siraan si Mandy, bam! Binagsak ni Zack sa mesa ang kanyang mobile phone para makita ito ng iba. Si Manager Sorrell ba talaga iyan? Kabanata 70, si Zack Zimmer talaga ang pag-asa ng ating pamilya. Mukhang kahit hindi na pumunta ang isa kaninang umaga, kokontikin pa rin tayo ng mga York. Huling nagbago ang mga opinyon ng madla, sa pagkakataong ito ay naging masama ang tingin nila kay Mandy Zimmer. Sigurado ka ba dyan, Zack? Tanong ni Senior Zimmer habang nakasimangot. Oo naman. Sagot ni Zack habang tinawagan niya si Wendy Sorrell at nilagay sa speaker mode ang kanyang mobile phone. Hello, Mr. Zimmer. Lumabas ang marahang boses ni Wendy sa speaker. Hello, Miss Sorrell, sinabihan ko na si Senior Zimmer tungkol sa pagbisita mo ngayong gabi. Pwede ko bang malaman kung anong oras ka darating? Sagot ni Zack habang nakangisi. Hindi mo na kailangang mag-abala pa, pupunta ako para mag-abot ng mga bagay sa iyo. Sagot ni Wendy, ikinagagalak ko, gusto mo bang magpasundo? Alok ni Zack, hindi na, may sarili akong sasakyan, darating ako ng mga 7 p.m. Sagot ni Wendy Sorrell, alright, hihintayin namin ang iyong pagdating. Sagot ni Zack na may mayabang na hitsura bago binaba ang tawag. Bagay? Anong bagay? Hindi kaya ang kontrata iyon? Nabigla ang madla. Zack, naalala kong sinabihan kanyang lumayas ka, noong isang araw, paanong? Tuldok-tuldok, panipi, nagtatakang tanong ni Senior Zimmer. Lolo, hindi mo ba alam na ang gusto ng bawat babae ay kayamanan?
Nagpadala na ako sa kanya ng ilang daang libong dolyar na halaga ng regalo sa kanya nitong mga nakaraang araw, pusta ko ay nahulog na siya sa akin. Huwag mong kalimutang bawiin ang pera kapag tapos na ang lahat, lolo. Sagot ni Zack habang nakangisi. Walang problema, sa iyo na rin ang title ng CEO kung gusto mo pagkatapos mo kaming dalhan ng kita. Alok ni Senior Zimmer. Lolo, napaka-unfair mo. Nagprotesta si Mandy dahil pinaghirapan niyang makuha ang deal pero sa dulo, lahat ng papuri ay ibinigay kay Zack. Fair. Mandy Zimmer, hindi lang ikaw ang may alas na tinatago, nagawa mo lang na mag-uwi ng isang walang kwentang deal, habang nagawa kong papuntahin ang manager nila. Hindi sa ninakaw ko ang ambag mo, sadyang wala kang kakayahang mapanatili ito. Sabi ni Zack, si Mandy na parang pinapahiya siya. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.